Ito, may driver na po lumabas. Sir, good morning. Sa inyo po ba? Hindi, sa amo ko to, sir. Oh, papatikit na lang. Sige, orasan nyo. Pagka ano, ikarga na. Sir, sali ko po yung TOP nyo ha. Hindi po confiscated yung license natin, yung temporary license natin dito. Sir, paano po ito, sir? Kasi natikitan na ako sa Skyway. Opo, ito sir, kailangan nyo po muna tayong may settle bago po yan. 72 hours para maging valid as a temporary operator's permit ang tawag. 3 days yun before ma-expired. Kung expired yun, siguro yun na yung time para hilahin natin yung sakyan ni sir. Kapag na-issuean siya ng ticket gamit yung handheld device, pwede na siya kaagad makapag-transact online via QCE services. Unlike, yes sir, hindi kagaya nung dati na kailangan maghintay pa ng 24 hours bago makapag-try magbayad sa online payment kasi kailangan pang i-remit ni enforcer at e-encode pa din ni OVR. Dito po, once na na-print na tong ticket na to, automatic po yun, pasok na po yun sa OVR system natin. Purong pagmamahal. Hi guys, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sa Avenue pa rin po tayo ngayon at so far, nakaka-excite to dahil nakita natin kung gaano kabilis yung processing ng yung loading, yung accuracy, yung pagdating kahit yung pag-swipe or pag-load ng device. Mabilis siya in all fairness. At ang nakikita lang natin na medyo talaga kailangan tutukan ngayon ay yung location. Kasi input mo dun yung barangay. So importante talaga na kabisado yung bawat barangay or location, yung area na kung saan tayo naninikit or saan nahuli. Yung pag in-input yung details dun sa ticketing device. Alright, dito mga puro kasama natin Officer Francisco and Officer Rugay. Pasok tayo ng Cavite from West Avenue. Alright, ang tabay lang mga puro. Field testing po, field testing. Ibig sabihin, gamit pa rin po natin yung traditional na manual ticketing. Gamit yung papel, tapos may sinusulat. And then, kino-compare natin yung speed, yung accuracy, yung yung convenience, yung dali, kung ano yung mas madali gawin, gamitin ngayong araw na to. Ayan, compare dun sa manual, compare dun sa ticketing device. Alright, so mamaya mga puro, kuha tayong panayam ulit kay Sir Arnel naman ng OVR office. Okay, OVR office po is ordinance violation receipt. Dito po nire-remit yung mga nahuhuli natin, yung mga ticket na ano ba tawag dito, na yung mga ticket na nang natikitan. Doon nila binibigay, doon dinadala sa OVR office. So ngayon, ang tanong natin mamaya is kamusta naman or ano naman yung magiging changes with regards kapag magre-remit. Kasi usually ang ginagawa is pupunta sa opisina, sa OVR office, and then dadalhin doon lahat ng ticket na nakuha or violation na ticket ng enforcer. And then yun yung process. Ngayon, natatanong natin, ano yung changes, ano naman ngayon with using the ticketing device na ito nga tinetesting natin ngayon. Alright, so yan, let's go guys. Tuloy-tuloy lang po tayo, clearing operation with regards to illegal parking and traffic violation. Alright, let's go guys.
Santo Domingo. Puro papunta na po tayong target location. At meron po tayong reklamo from hotline 8888 presidential complaint. Okay mga puro, may naabutan tayo dito isang Starex. And then sa kabila naman isang Toyota RAV4. Good morning Officer Francisco. Sa inyo mga boss. Okay, ito may driver na po lumabas. Sir, good morning. Sa inyo po ba? Hindi, sa amo ko to, sir. Oh, papatikit na lang. Sige, orasan nyo. Pagka ano, ikarga na. Sige. Alright, yeah mga puro, may lumabas sa driver sa amo niya daw. Kaya lang parang hindi siya willing magpatiket. Kasama natin Officer Cortez. Officer Cortez, good morning sir. Saludo mga bossing. Boss, kamusta po yung kinakanak natin clearing operation today po? Kanina, pinuntahan natin yung West Avenue. Makapansin mo, ongoing pa rin yung rehabilitation doon ng sidewalk. Ini-improve yung sidewalk doon. Din yung kalsada, inaayos. Kaya lang, ang daming nakaparada. So, kailangan natin alisin yung para makapagtrabaho yung contractor doon, yung gumagawa. Matapos agad yung project. Kaya yun ang inuna natin. Tapos ito naman, dito, may complaint tayo. May complainant tayo dito. Tayo pag-coordinate tayo sa barangay para samahan tayo na sa gagawin natin clearing operation. Alright, thank you so much Officer Cortez. Uwi po kayo mga bossing. God bless po. Alright, yeah mga puro, no, tinawag na yung may-ari. At ayan, so far naantay po natin. Units, pasaran nyo sa barangay. Patuloy pa rin po natin itatry yung Banawe. ticketing device. Alright, banda dito naman, ito meron na tong ano. Ito meron ng driver na tinitikitan currently. So ayan, kino-compare pa rin po natin kung sino yung mas mabilis. Ayun o, 24, 1983. Ito sabay. 1983. December 4, 1983. Month ba yan? Ito ba yun? December. December 4, 1983. Ito ba yun? Ayan. Punta ka na sa other details ka agad. Other details. Plate number, HRV 993. HRV 993. Oh. Hotel Romeo Bravo 993. Okay, sige. Place of apprehension. Calamba Street. Ano diba? Ay, yung ano muna? Vehicle. Vehicle driving. Ano yan? Car. Car. Vehicle type, diba? Oo, sige, click na click. Huwag kayong matakot pumindot. Place of apprehension, ano to, Kalamba. Kalamba. Lagay mo lang, Kalamba. Yes, sir. Violation. Sir, sali ko po yung TOP nyo ha. Hindi po confiscated yung license natin, yung temporary license natin dito. Sir, paano po ito, sir? Kasi natikitan na ako sa Skyway. Opo, eto sir, kailangan nyo po muna tayong may settle bago po yan. Kasi ganun din, hindi nyo rin makukuha yan. Hindi nyo rin po kayo makakapag-settle yan hanggat di nyo ito nasa-settle yung pinaka-latest yung violation. Ibigyan ko naman kayo through online sir, pwede nyo naman po bayaran. Papirma na lang po.
Officer Arugay, good morning sir. TTMD, maboy mga boss, saludo. Sir, nakita natin na wala siyang license, TOP na. TOP. Anong sitwasyon nandito po? Sa TOP naman, meron silang within 72 hours para maging valid as a temporary operator's permit ang tawag. 3 days yun before ma-expire. Kung expired yun, siguro yun na yung time para hilahin natin yung sakyan ni sir. Pero ngayon, valid pa naman yun. Sir, ito muna unahin ko bago to. Yes sir, ito po yung online natin, bayaran natin through online. Kasi mag-a-upload din po natin yan sir. Nasa single ticketing system na po tayo. So lahat po ng violation natin within Metro Manila, ipapasok na po dyan sir. So ibig sabihin, Ito po muna kailangan nyo may settle bago ito. Kasi pag ito sinettle nyo sir, pababalikin din po kayo sa Quezon City Local Government Unit para i-settle muna yung violation. Bago may release, bago may release ulit yung license. Opo, tapos na sir. within 24 hours. Opo. Alright. Yan mga puro, sama nandito, Officer Arugay, saludo bossing, and Officer Malyari. Doon naman si Officer Calebag, tapos dako tayo dito mga puro, tatry din natin yung ticketing device. Sir. Ticket na lang, ticket. And easy. Okay na yun sir. Other details na lang sa plate number. Alright mga puro, dito naman ang nagtiticket ay si Officer Francisco. Kalmado syempre. At the same time, si Officer Cortez naman ang nag-i-input sa ticketing device. So far, tingnan natin kung sino mauuna. Nakikita lang natin is more on dun sa how well na sanay yung paggamit ngayon kasi bago pa lang, so medyo hindi pa kumbaga kabisado kung saan yung pindutan nito, saan dito, unlike pagka talagang araw-araw na itong ginagamit, alam na nila kung saan ang lalagay, mas mabilis na. Kaya ngayon medyo mabagal-bagal pa, pero I'm sure mas mabilis talaga itong ticketing device na ito. Ayun, nauna nga yung yung device mga puro. Mga puro, sama rin natin si Sir Ernel Diaz ng OVR office. Sir, ang naging traffic violation natin, illegal parking sir ha, parking on top of sidewalk, yung driver's license mo hindi confiscated. Pwede mo lang isi-enter sa amin. Yes sir, sige back. Yung lang sir, printer name. AIS. Tapos kailangan i-alis mo yung data sir ha. Print na sir. Kasi hindi pwedeng may iwanan ka rito dahil nakausap ka. Alright, yung mga puro, kasama natin si Sir Ernel Diaz. Hi po Sir Ernel, good morning po sir. May question lang po kami, okay lang po? Sige po. Sir, ngayon nagte-testing po tayo with regards sa ticketing device. Malaman lang po namin kung ano yung magiging possible changes nito. Kasi usually, pag nagre-remit po tayo ng mga violation ng ticket, is pupunta sa OVR office, dadalhin yung ticket. Ngayong nasa device, na siya, paano na po yung magiging proseso? Wala namang masyadong mababago. Ganun pa din, mayroon lang nadagdag at minabawas ng konti. Kung yung sa manual remittance nila ng kanilang huli ay mayroon silang sinasabit na mga printout ng photo ng kanilang driver's license ng driver. Ngayon hindi na sila, wala na silang isasubmit sa amin na Instead, pwede nilang picturean yung lisensya pa rin gamit yung device. Automatic na si-save yun doon sa OVR system na ginagamit natin. Pero yung pagsasubmit ng duplicate copy and triplicate, hindi na nila yung gagamitin kasi eto, kapag issue sila nito, bibigay sa driver, tapos magsasubmit pa rin sila ng traffic apprehension report sa OVR para ma-monitor pa rin natin
yung kanilang mga daily issuance of ticket ng mga enforcers natin. Yun yung kailangang gawin pa rin natin para ma-check and balance natin yung kanilang mga issuance ng ticket. Sir Ernel, last na po, naisip ko lang, with regards doon naman po sa side nung violator, with regards remittance po, ano po ba, mas mabilis po ba to na hindi na sila kailangan mag-antay na bumalik pa yung, paano po yung changes? Okay, dito ang mangyayari kung before na itong manual apprehension kapag si driver gusto niya kaagad bayaran ng online, so ang mangyayari dito, si driver kapag na-issuean siya ng ticket gamit yung handheld device, pwede na siya kaagad makapag-transact online via QCE services. Unlike, yes sir, hindi kagaya nung dati na kailangan maghintay pa ng 24 hours bago makapag-try magbayad sa online payment kasi kailangan pang i-remit ni enforcer at e-encode pa din ni OVR. Dito po, once na na-print na tong ticket na to, automatic po yun, pasok na po yun sa OVR system natin. And dito, makikita natin may QR code. Pag in-scan po yan ng violator, madadirect po sila sa QCA Services website. Nice. Thank you so much po, Sir Ernel. Mabuhay po kayo. TTMD, God bless po. Salamat po, sir. Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay, pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go, purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.